Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Meron po tayong inayos dito mga lods, itong Yamaha MIUI 125 kasi ayaw daw umandar. Ngayon subukan natin. Ito po yung unang titingnan natin kung meron pa bang kuryente yung kanyang battery. Ayan po, meron po pong kuryente mga lods, malakas pa at saka 41,000 pa yung tinakbo ng motor niya. Ngayon mga lods, susunod nating titingnan itong kanyang kuryente dito sa kanyang spark plug kasi kapag nangyari na ganito yung kaso, pag ayaw umandar yung motor tulad ng mga Yamaha MIUI 125 FI po kasi ito, kaya titingnan natin yung kanyang battery, yung kanyang kuryente dito sa kanyang ignition coil or spark plug. Tapos titingnan natin yung kanyang compression at saka yung kanyang fuel system. Ito yung kanyang spark plug mga lods. So, titingnan natin yung kanyang kuryente. Ibalik natin ito sa kanyang spark plug cap at pagkatapos ay idikit natin dito sa kanyang valve cover. Tapos start natin para masubukan natin kung may kuryente pa ba itong kanyang motor. Kasi kapag ganito ang nangyari sa isang motor na ayaw umandar, kailangan natin tingnan lahat. Ayan, malakas pa naman yung kanyang kuryente dito sa kanyang motor. Malakas pa rin kahit na medyo luma na itong kanyang spark plug. Ngayon susunod natin titingnan itong kanyang compression dito. Takpan natin yung butas ng kanyang spark plug dito sa loob mga lods. Tapos start natin. Malalaman natin kung may compression pa kapag pumuputok pa siya kapag in-start natin. Ayan po mga lods, wala ng compression itong kanyang motor kaya ayaw umandar. Ito po mga lods, tinanggal ko na yung kanyang compartment kasi nakita na natin yung problema. Yung problema pala niya dito ay nawala na yung kanyang compression kaya pala ayaw na umandar. At pinatulak pa si ma'am. Sabi ni ma'am nakakapagod para magtulak ng motor kasi kawawa si ma'am nang dumating siya dito, pawis na nagtulak ng kanyang motor kasi ayaw na umandar. Kaya ngayon inayos natin dito sa ating shop. Tatanggalin lang natin itong mga nakakabit na mga wires dito sa kanyang motor at saka itong mga hose. Tanggalin natin yung mga socket ng sensor at saka yung kanyang injector. Tapos dito sa kanyang TPS, saka yung kanyang throttle cable natanggal na natin mga lods. Ngayon tatanggalin natin yung mga socket dito sa kanyang mga sensor. Ayan, natanggal na natin yung socket dito sa kanyang temperature sensor. Ngayon tanggalin natin itong kanyang throttle body at pagkatapos ay babaklasin natin itong buong cylinder head o itong kanyang block dahil nalaman natin na nag-lose compression itong motor ni ma'am nung dinakpan natin yung butas ang kanyang spark plug. Tapos hindi na niya maitulak yung daliri natin nung in-start natin, kaya ibig sabihin nag-lose compression itong motor ni ma'am. Kapag ganito ang nangyari na nag-lose compression yung inyong motor ay ayaw na talagang umandar. Kaya ang gagawin natin dito, titingnan natin yung kanyang piston ring at saka yung kanyang bore at yung kanyang intake at saka exhaust valve. Tatanggalin ko lang itong kanyang exhaust pipe, saka itong kanyang cooling pan at saka itong kanyang heat guard. Babaklasin natin lahat ito para mahugot natin yung kanyang cylinder head. Ito na mga lods, natanggal na natin yung kanyang exhaust pipe, yung kanyang heat guard at saka yung kanyang cooling pan mga lods. Susunod natin yung kanyang cylinder head, babaklasin natin ito lahat mga lods. Ayan, tinanggal ko na rin yung kanyang mga cable at saka wire. Excited na akong tanggalin ito lahat para makita natin yung problema ng motor niya, bakit ayaw umandar. Baklasin na natin to para malaman natin kung ano yung mga na-damage dito. Unahin natin itong kanyang valve cover, tanggalin natin itong dalawang tornilyo para ma-access na natin itong kanyang timing chain at saka yung kanyang cam gear. Matanggal na natin yung tornilyo sa loob at saka yung kanyang mga stud bolt. Natanggal na natin yung dalawang tornilyo. Ngayon tuklapin natin itong kanyang valve cover mga lods. Ayan po, napakaitim na, kulay tsokolate na itong kanyang valve cover dito sa loob, parang natuyuan yata ito ng langis. Ngayon tanggalin natin itong kanyang gasket dito sa kanyang valve cover at pagkatapos ay luwagan natin itong tornilyo ng kanyang cam gear. Tatanggalin natin, medyo matigas ito mga lods, kailangan nating i-alcontra ng 17mm na socket wrench itong kanyang flywheel. Ngayon mga lods, tanggalin natin itong kanyang tensioner. Ayan po, natanggal natin itong kanyang tensioner. Ito na po yung kanyang tensioner. At pagkatapos ay tanggalin natin itong kanyang tornilyo ng kanyang cam gear kasi niluwagan na natin ito kanina mga lods. Tapos itong kanyang cam gear mismo mga lods, ayan, natanggal na natin. Meron po itong timing mark dito sa itaas. Ayan, merong guhit. Tapos itong dalawang allen bolt dito sa kanyang cylinder head, 6mm po itong allen bolt.
yung Allen wrench na ginamit natin ay 5mm. Ngayon luwagan natin ng mabuti para matanggal natin itong Allen bolt, itong dalawang Allen bolt na nasa gilid ng kanyang cylinder head mga lods. Natanggal na natin yung isang Allen bolt dito sa bandang itaas mga lods, ito na namang nasa bandang ibaba. At pagkatapos nito ay tanggalin rin natin itong kanyang Allen bolt dito para sa kanyang stopper dito sa kanyang camshaft mga lods, yung matigas mga lods. Ayan, luwagan lang natin ito mga lods. Pagkatapos ay tatanggalin natin itong kanyang Allen bolt dito at saka yung kanyang stopper dito sa kanyang camshaft. Medyo matigas mga lods kaya gamitan natin to ng bit at saka ratchet handle. Ito na mga lods, natanggal na natin itong tornilyo ng kanyang stopper dito sa kanyang camshaft. Ngayon dahan-dahan nating tanggalin itong kanyang guide o stopper dito para hindi malaglag doon sa loob ng kanyang makina. Tapos tanggalin natin itong apat na nut dito sa kanyang stud bolt mga lods, luwagan lang natin. Palitan lang natin itong back wrench na ginamit natin. Palitan natin ng socket wrench. Yan po mga lods, para mas kapit na kapit kapag inikot natin at hindi siya mag-slide. Ito na mga lods, maluwag na lahat yung kanyang nut dito sa kanyang stud bolt. Ngayon tanggalin na natin gamit ang ating kamay. Kamayin lang natin mga lods, dahan-dahan lang para hindi malaglag din ditong mga nut doon sa loob ng kanyang makina. Ingat-ingat po tayo dito sa pagtanggal ng mga nut para hindi tayo magka-problema, kasi kapag nalaglag itong nut doon sa loob, mapaparami yung trabaho natin, dagdag gawain at magka-problema pa tayo. Kailangan pa nating baklasin yung kanyang panggilid. At ayan, natanggalan natin yung nut. At dito, ito yung kanyang timing mark dito sa kanyang plate o parang fixing plate po ito. Ano bang tawag dito? Tanggalin, hugutin natin itong kanyang cylinder head para matingnan natin yung kanyang mga valves at saka yung kanyang combustion chamber. Ito na yung itsura ng kanyang combustion chamber. Napakaitim na, marami ng uling. Saka nag-lane na yung kanyang intake valve. Tanggalin lang natin tong kanyang chain guide dito sa bandang ibaba mga lods. Ayan po. Titingnan natin yung kanyang combustion chamber at saka yung kanyang valvula kasi marami ng carbon deposit. At ito na yung itsura niya mga lods. Dito sa kanyang intake at saka exhaust valve. Ayan po. Nag-lane na pala yung kanyang exhaust valve. Kaya naging kulay puti yung kanyang exhaust valve. Tapos yung kanyang intake valve ay marami ng carbon deposit. Saka sumingaw na. Kaya mamaya linisin natin yung intake at saka exhaust valve. Tanggalin natin yung mga carbon deposit tapos i-grind natin. Ngayon hugutin natin itong kanyang cylinder block para makita natin kung ano yung nangyari dito sa loob ng kanyang piston. Ngayon titingnan natin dito sa loob kung ano yung nangyari dito sa kanyang cylinder block. At ito na pala mga lods, meron ng tama dito sa bandang ibaba mga lods. Kita ninyo yung guhit na nakapabilog na medyo malalim na talaga yung guhit dito na pabilog, para kasing laki ng piston rings itong guhit na to. Napipil natin sa ating daliri na malalim talaga, kaya pala sumingaw yung kanyang compression at biglang tumirik yung motor ni ma'am at ayaw na umandar. Isa ito sa dahilan mga lods, sumingaw na yung kanyang piston at saka itong kanyang cylinder block or itong kanyang bore meron ng tama, at saka itong kanyang valves dito meron ng singaw, at saka yung kanyang piston pudpud na meron ng tama at mga gasgas, at saka meron ng carbon deposit dito sa bandang itaas. Kaya mamaya papalitan natin to ng bagong piston at saka piston rings at saka bore na rin. At ang gagawin natin dito ay kailangan na nating i-grind yung mga valvula para hindi na siya sumingaw ulit, at saka linisin natin, tanggalin natin yung mga carbon deposit at magpapalit tayo dito ng valve seal. At ito na yung kanyang camshaft. Medyo okay pa naman itong kanyang camshaft, wala pang tama, kaya di lang muna tayo magpapalit ng camshaft. Medyo mahal pa naman ito, mga 1.8 yata yung genuine dito sa Yamaha. Kaya ibabalik lang natin itong kanyang camshaft para makasave rin si customer. At mamaya abangan ninyo mga loads, papaanda rin natin ito, i-final sound check natin para malaman natin na okay talaga yung gawa natin. At ito na mga loads, pasensya na kayo, hindi ko na ipakita kung paano ito na-assemble. Nakabit na natin yung bagong piston at saka kanyang cylinder block, saka yung kanyang cylinder head nakabit na rin natin, at napalitan na rin natin ng bagong valve seal, at na-grind na rin natin yung kanyang intake at saka exhaust valve. Ngayon i-assemble natin, ikakabit ko itong kanyang compartment at saka itong kanyang battery mga loads para masubukan nating paandarin mamaya. Tingnan natin kung aandar na ba ito.
Ngayon mga Lods, subukan natin. Ito na yung the moment of truth, sabi ni Boss Nelson. Ngayon subukan natin, paandarin natin itong motor. Kasi kanina hinatak ito at ayaw umandar, bigla lang tumirik, sabi ni ma'am. Kaya ngayon sa final sound check tayo mga Lods. Gawa natin yung susi. Tingnan natin kung may trouble codes ba siya dito sa kanyang MIL. Wala namang dinidikta na trouble codes. Ayan, one click na. Papaandar na natin, hindi na magtutulak si ma'am. Hindi na siya mapapagod sa kakatulak kasi kawawa naman siya. So ginala niya dito yung motor kasi humihingal at pinapawis na pawis si ma'am sa pagtutulak kasi bigla lang daw tumirik at ayaw mandar. At ito na mga Lods, naayos na natin. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Ride safe sa lahat. Dito lang muna tayo. See you in the next video. Peace, I'm out.